Magandang araw sa inyong lahat at welcome muli sa inyong pinagkakatiwalaang update channel. Ngayong araw, may dalang napakahalagang at nakaka-excite na balita para sa lahat ng pensioner sa Pilipinas. Dahil sa 2026, isang malaking pagtaas ng pensyon ang paparating. Oo, tama ang inyong narinig. Mula sa pagtaas ng SSS pension, upgrade ng DSWD social pension, at maging sa posibleng bagong panukala para sa universal pension. Lahat ay nagbabago at maaaring ibig sabihin nito ay mas maraming pera sa inyong bulsa bawat buwan. Ngunit narito ang tanong, kasama ka ba dito? Magkano ang matatanggap mo? At kailan eksakto mangyayari ang pagtaas na ito? Manatili kayo sa amin hanggang sa dulo dahil ipapaliwanag namin ang lahat, hakbang-hakbang, sa isang simple, malinaw, at madaling maintindihan na paraan. Magsimula na tayo. Ngayon, pag-usapan natin ang talagang gustong malaman ng karamihan. Magkano ba talaga ang tataas ng inyong pensyon sa 2026? Dahil ang marinig ang salitang pension increase ay isang bagay, ngunit ang tunay na mahalaga ay kung paano ito makakaapekto sa inyong buwanang kita. Sa ilalim ng kasalukuyang SSS Reform Program, ang pagtaas para sa 2026 ay inaasahang isa sa pinakamalaking adjustment sa mga nakaraang taon. Para sa mga retirement at disability pensioners, inaasahang tataas ang pensyon ng humigit kumulang 10%. At para sa mga survivor pensioners, inaasahang tataas ang pensyon ng humigit kumulang 5%. Ngayon, paliitin natin ito at gawing sobrang simple. Kung kasalukuyan kang tumatanggap ng buwanang pensyon, ang pagtaas na ito ay ibig sabihin tataas ang inyong bayad base sa porsyento ng kasalukuyan ninyong natatanggap. Halimbawa, kung ang kasalukuyang pensyon mo ay 5,000 pesos, ang 10% pagtaas ay magdadagdag ng 500 pesos. Ibig sabihin, ang bago mong buwanang pensyon ay magiging 5,500 pesos. Kung tumatanggap ka ng 10,000 pesos, ang 10% pagtaas ay magbibigay ng karagdagang 1,000 pesos. Kaya ang bagong kabuuan ay 11,000 pesos. At kung ang pensyon mo ay 15,000 pesos, ang pagtaas na iyon ay maaaring itaas ito hanggang 16,500 pesos. Isipin mo yon sandali. Ang karagdagang halaga bawat buwan ay maaaring maliit para sa iba. Ngunit para sa isang pensioner, maaaring ito ay pang-groceries ng ilang araw o sapat na pera para sa maintenance na gamot. Dumarami ito. At mas mahalaga, nagbibigay ito ng kaanting ginhawa. Ngunit narito ang isang napakahalagang bagay na kailangan mong maunawaan. Hindi lahat ay makakatanggap ng parehong halaga. Dahil ang pensyon mo ay nakabatay sa ilang salik. Nakadepende ito sa gaano katagal kang nag-contribute sa SSS. Nakadepende ito sa kung magkano ang iyong na-contribute. At nakadepende rin ito sa uri ng pensyon na iyong natatanggap. Kaya dalawang tao ay parehong makakakuha ng pagtaas. Ngunit ang aktwal na halagang matatanggap nila ay maaaring magkaiba. Ngayon, pag-usapan natin ang timing. Batay sa kasalukuyang mga anunsyo at projection, ang pagtaas na ito ay inaasahang magkakabisa mga Setyembre 2026. Ibig sabihin, maaaring magsimulang makita ng mga pensioner ang mas mataas na halaga sa kanilang buwanang bayad sa paligid ng panahong yon. At para sa marami, ito ay isang bagay na inaabangan na nila. Ngunit narito ang bahagi na kadalasang nakakaligtaan ng marami. Ang pagtaas na ito ay hindi ang katapusan. Bahagi ito ng mas malaking plano. Tandaan, ang SSS Reform Program ay tumatakbo sa loob ng maraming taon. Ibig sabihin, ang pagtaas sa 2026 ay isa lamang yugto. Mayroon pang mga inaasahang adjustment sa hinaharap. Ano ang sinasabi nito sa atin? Sinasabi nito na ang sistema ay patuloy na nagbabago. Sinasabi nito na ang SSS ay nagsisikap na makasabay sa pangangailangan ng mga pensioner sa nagbabagong ekonomiya. At marahil ang pinakamahalaga,
Sinasabi nito na may pangmatagalang pagsisikap upang mapabuti ang pinansyal na suporta para sa mga retirees. Ngayon, isa pang karaniwang tanong ng marami ay ito: matibay ba ang pondo ng SSS para suportahan ang mga pangtaas na ito? At ang sagot, batay sa opisyal na pahayag, ay oo. Iniulat ng SSS ang malakas na performance sa pananalapi na may tumataas na kontribusyon at mas mahusay na pamamahala ng pondo. Ito ang dahilan kung bakit nila maipapatupad ang mga pantaas na ito sa kontrolado at sustainable na paraan. Dahil ang layunin ay hindi lang pataasin ang pensyon na yon, kundi tiyakin na maipagpapatuloy ang pagbabayad ng pensyon sa mga susunod pang taon. Kaya ang nakikita natin ngayon ay isang balanse. Isang balanse sa pagitan ng pagtulong sa mga pensyoner ngayon at pagprotekta sa mga retirees sa hinaharap. At para sa milyon-milyong miyembro, napakahalaga nito. Dahil sa huli, hindi lang ito tungkol sa mga numero. Ito ay tungkol sa seguridad. Ito ay tungkol sa kaalaman na pagkatapos ng maraming taon ng pagsusumikap, may maaasahan ka. At habang nagpapatuloy tayo, susuriin natin ngayon ang isa pang mahalagang support system, ang DSWD Social Pension, at kung bakit ito ay nagiging mas mahalaga sa 2026. Ngayon, ilipat naman natin ang ating atensyon sa isa pang napakahalagang support system, ang DSWD Social Pension. Dahil habang maraming retirees ang sakop ng SSS, meron pa ring libo-libo o kahit milyon-milyong senior citizens na hindi bahagi ng SSS o GSIS. Ito ang mga indigent seniors, yung mga walang matibay na kita, walang regular na pensyon, at sa maraming kaso, walang anumang pinansyal na suporta. Para sa kanila, ang DSWD Social Pension ay hindi lang tulong. Ito ay kaligtasan. Ngayon, narito ang malaking update para sa 2026. Ang buwanang social pension ay itinaas na sa 1,000 pesos. Doble ito kumpara sa dating 500 pesos. At habang maaaring isipin ng ilan na maliit pa rin ang halaga, para sa maraming matatandang Pilipino, binabago ng pagtaas na ito ang lahat. Dahil ang dagdag na 500 pesos ay maaaring magbigay ng karagdagang pagkain sa loob ng isang linggo. Maaaring makabili ng maintenance na gamot. Maaaring hindi na kailangan manghiram ng pera para lang makaraos sa buwan. At ganito karaniwan itong ibinibigay. Sa halip na buwan-buwan, karamihan ng benepisyaryo ay tumatanggap nito ng sabay-sabay kada 3 buwan. Kaya sa halip na 1,000 pesos kada buwan, tumatanggap sila ng 3,000 pesos kada quarter. Ngayon, isipin mo ang isang senior na walang kita. Ang 3,000 pesos na iyon ay nagiging sentro ng kanyang plano. Pinaplanong mabuti ang paggasta. Pinipilit na abutin ito hanggat maaari. Pinapahalagahan ang bawat piso. At iyon ang dahilan kung bakit napakahalaga ng pagtaas na ito. Ngayon, pag-usapan natin kung sino nga ba ang kwalipikado sa programang ito. Para maging eligible, ang isang senior ay dapat hindi bababa sa 60 taong gulang. Dapat ay itinuturing na indigent, ibig sabihin kakaunti o wala talagang pinagkukunan ng kita. At hindi dapat tumatanggap ng pensyon mula sa SSS, GSIS o iba pang katulad na programa. Kaya ang suportang ito ay nakatuon talaga sa mga pinakakailangan. Ngayon, narito ang isa pang malaking development para sa 2026. Pinalalawak ng gobyerno ang programa. Ibig sabihin, mas maraming seniors ang maisasama. Mayroong libu-libong matatandang individual na dati ay nasa waitlist. Mga taong kwalipikado pero hindi natulungan dahil sa limitadong budget. Ngayon, sa mas malaking pondo, inaasahan na marami sa kanila ay makatatanggap ng suporta. Binibigyan ng prioridad ang mga pinakamatatanda, mga may sakit, at mga nasa pinakamatinding sitwasyon. At ito ay napakahalagang hakbang. Dahil ipinapakita nito na ang gobyerno ay hindi lang nagpapataas ng halaga. Pinapalawak din nila ang abot ng tulong. Mas maraming tao ang makikinabang.
Mas maraming pamilya ang makakaranas ng ginhawa. At mas maraming senior citizens ang magkakaroon kahit kaanting pinansyal na seguridad. Ngayon, tingnan natin ang mas malaking larawan. Malaki ang paglago ng budget na inilaan para sa programang ito. Ito ay malinaw na nagsasabi ng isang bagay. Inilala ng gobyerno na ang pagsuporta sa matatanda ay hindi opsyonal. Ito ay kinakailangan. Dahil sa likod ng bawat numero, may tunay na tao. Isang lola na nagsisikap bilhin ang kanyang gamot. Isang lolo na nagsisikap maglagay ng pagkain sa mesa. Isang senior citizen na nais mabuhay ng may dignidad kahit nakaunti ang meron. At para sa kanila, ang pensyon na ito ay hindi lang pera. Ito ay pag-asa. Ito ay suporta. Ito ay tanda na hindi sila nakalimutan. Ngunit sa parehong oras, mahalaga ring maging realistic. Kahit na tumaas sa 1,000 pesos, marami pa ring seniors ang nahihirapan. Patuloy na tumataas ang cost of living at ang halagang ito, bagamat nakakatulong, ay hindi palaging sapat para sa lahat ng pangangailangan nila. Kaya marami ngayon ang nagtatanong ng mas malaking tanong. Posible pa bang magkaroon ng mas malaking suporta sa hinaharap? At yan mismo ang ating tatalakayin sa susunod. Ngayon, pag-usapan naman natin ang isang bagay na kamakailan lang ay nakakuha ng maraming atensyon. At iyon ay ang posibilidad ng mas malaking pensyon sa hinaharap. Dahil bukod sa nakumpirmang pagtaas mula sa SSS at DSWD, meron na ngayong mga pag-uusap tungkol sa isang mas malaking ideya, ang universal pension para sa lahat ng senior citizens. Ibig sabihin, sa halip na suportahan lamang ang mga indigent seniors, maaaring magbigay ang gobyerno ng buwanang pensyon sa bawat Pilipinong 60 taong gulang pataas. Oo, lahat. At isang numero na paulit-ulit lumalabas sa mga diskusyon at ulat online ay ito. Isang 8,000 pesos na buwanang pensyon. Ngayon, bago tayo magpatuloy, linawin natin ito. Ito ay panukala pa lamang. Hindi pa ito naaprubahan, hindi pa ito pinal, at wala pang opisyal na patnubay na nailabas. Ngunit ang katotohanang pinag-uusapan na ang ideyang ito sa mataas na antas ay mahalaga na, dahil ipinapakita nito ang pagbabago sa pag-iisip. Sa halip na tanungin, sino ang kwalipikado? Ang tanong ay nagiging, paano natin masusuportahan ang lahat ng senior citizens? Ngayon, isipin mo sandali kung ano ang ibig sabihin nito. Kung maipatupad ang universal pension, bawat senior citizen ay makatatanggap ng nakatagdang buwanang kita. Kahit ang mga tumatanggap na ng SSS pension ay maaaring makatanggap ng karagdagang suporta depende sa disenyo ng final na pulisya. Ito ay maaaring magpabawas ng pinansyal na pressure hindi lang sa mga senior, kundi pati na rin sa kanilang mga pamilya. Dahil sa maraming pamilyang Pilipino, ang mga anak at kamag-anak ang may responsibilidad sa pagsuporta sa matatandang magulang. Sa isang universal pension, maaaring maging mas magaan ang pasaning iyon. Mas magkakaroon ng kalayaan ang mga senior. Maaaring gumawa ng sariling desisyon at mabubuhay sila ng may higit na dignidad. Ngayon, syempre, may mga hamon. Ang isang programang ganito ay mangangailangan ng napakalaking budget. Kailangang matiyak ng gobyerno na ito ay sustainable. Kailangan ng malinaw na patakaran, maayos na pinagkukunan ng pondo, at pangmatagalang pangpaplano. At iyon ang dahilan kung bakit, sa ngayon, ito ay nananatiling pinag-uusapan pa lamang. Ngunit narito ang dahilan kung bakit ito mahalaga. Kahit hindi pa naaprubahan ang 8,000 pesos na pensyon, malinaw ang direksyon. Sinusuri ng gobyerno ang mga paraan para palawakin ang suporta. Tinutukoy nila ang mas malalaking solusyon at pinapakinggan nila ang lumalaking pangamba at hinaing ng publiko. Ngayon, habang ang paksang ito ay nagiging mas popular online, may isang bagay din na kailangan mong maging maingat. Maraming maling impormasyon ang kumakalat.
May mga post na nagsasabing na aprubahan na ang 8,000 pesos na pensyon. May iba naman na nagsasabing ilalabas ito agad. Ngunit sa ngayon, wala pang opisyal na kumpirmasyon. Kaya palaging maging maingat. Palaging i-verify ang impormasyon sa mga opisyal na source tulad ng ang website ng SSS, mga anunsyo ng DSWD, at mga pinagkakatiwalaang government channels. Dahil pagdating sa pensyon, mahalaga ang tama at totoong impormasyon. Ang maling impormasyon ay maaaring magdulot ng maling pag-asa, at ito ay delikado. Kaya habang nananatili tayong umaasa, nanatili rin tayong maalam. Ngayon, kapag tiningnan natin ang lahat ng ating natalakay, malinaw nating nakikita ang mas malaking larawan. Ang SSS ay nagpapataas ng pensyon sa mga yugto. Ang DSWD ay doble na ang suporta para sa indigent seniors. At ngayon, may mga pag-uusap tungkol sa mas malawak na programa sa hinaharap. Sinasabi nito sa atin ang isang bagay. Ang sistema ay patuloy na nagbabago. Maaring hindi pa ito perpekto, ngunit ito ay kumikilos sa direksyon na layong magbigay ng mas maraming suporta, mas malawak na saklaw, at mas matatag na seguridad para sa mga senior citizens. At para sa milyon-milyong Pilipino, ito ay isang bagay na dapat subaybayan ng mabuti. Dahil ang mga desisyong gagawin na yon ay huhubom sa hinaharap ng retirement para sa mga susunod na henerasyon.